Buksan natin dito sa Proverbs chapter 13 verse 14. Proverbs chapter 13 verse 14. Sabi dito, "The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death." Let's pray. Panginoon, pong salamat sa umaga na binigay po. Salamat, Panginoon, sa pagbigay, Panginoon, ng kalakasan na kami po ulit ay haharap at kami po ay matututo, Panginoon. Nawa kayo po yung patuloy na mangusap sa bawat isa at bigyan po ako, Panginoon, ng wisdom para po ma-explain ng maayos, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay patawarin niyo po kami, Panginoon, sa nagpong kasalanan upang kami po ay karapat-dapat, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang bahala na, Panginoon, sa oras na ito na wala pong mga distraction, Panginoon. At maging pagpapala po sa bawat isa. Ito ang madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dapat sinasara lagi yan. Ano po? Magkano? Kulang ng magkano po yan? 6. Sabi ko sa kanya bilangin niyo po. Double check niya. Binilang niya. Ma'am, isara niyo po yung kwan. Tapos, ah, 9 AM din yung nasa kwan natin. Post. Yan, tuloy tayo. Yan. So, sabi dyan, sa Proverbs chapter 13 verse 14, "The law of the wise is fountain of life." Yan. So dito, yung context nito is yung the teaching of the wise is a fountain of life, turning a person from the snares of death. So, ibig sabihin ay kapag tayo gusto natin maging matalino, yan, magkaroon tayo ng matured na pag-iisip. Siyempre, lalapit tayo sa Bible. And kapag hindi natin maintindihan, kailangan natin ng advisor or magtuturo sa atin. Yan. Like for example, mga pastor or mga mas marunong talaga. Yung na ay nasabi ko rin nung kailan na hindi talaga sa taon, hindi sa kung alang taon na, kundi yung sa pagiging matured sa Bible. Kasi pag matured yung isang tao sa Bible, ay yun nga, makita talaga natin na siya ay pinagpapala ng Panginoon at alam niya yung tama at mali. Yan. At dito, makita natin dito na kapag yung wise decision, nagiging tama yung decision natin, na kapag tayo ay nagpapa-advise sa pastor. Pero kapag yun nga, nagpa-advise sa pastor, tapos nag-pray na tayo, andyan yung tamang decision at mangungusap yung Holy Spirit. And then meron dito yung context din or commentary ng Proverbs or ano yung chapter 13. Sabi dito, the author says you should follow the commandments, listen to the wise, be clever, have good sense, and be a faithful messenger. Yun. So, kapag yung naging yung naging faithful tayo sa Panginoon, naging malapit tayo sa Panginoon, andun yung bibigyan tayo ng talino, ng wisdom. At makita natin doon yung kapangyarihan ng Panginoon. And if you happen to be a messenger, sabi dito, failing to be follow these instructions will lead to poverty and disgrace. So kapag nag-fail tayo, hindi natin sinunod yung instruction ng Bible or ang salita ng Panginoon, or kung gusto natin mas maintindihan yung man of God. Kapag hindi raw natin sinunod
yung mga instruction nila, tayo ay mapupunta sa magiging mahirap. Kaya nga kapag yung mga parents natin, 'di ba tama sila, lagi. Minsan nagkakamali lang naman sila. Kapag sinunod natin sila na, o ganito, gabi na, nung bata pa tayo, uwi ka na, o kaya, wag ka dito, baka mahulog ka, mapahamak ka. 'Di ba? Ang nangyayari kapag hindi natin sinunod sila ay napapahamak tayo. Ganun. Mas nagiging mahirap yung buhay. At ang mahirap pa dito kapag hindi natin sinunod yung law ng Panginoon na bawal yung ganito, wag gawin 'to. Actually, hindi naman talaga bawal, eh. Kumbaga mapapahamak kasi tayo, 'di ba? At sabi dito na tayo ay kapag hindi natin sinunod yung mga instruction, ay tayo ay mapupunta sa kahirapan. At tayo ay yung tingin nila sa atin poor, tapos kasi nga walang kaalam-alam, hindi wise yung decision, hindi wise yung pag-iisip. Yan. At but fools hate to turn away from their evil deeds. Yan. So, doon makita natin dito na yung mga masamang gawain, nagagawa na rin natin yung mga masama kasi hindi natin sinunod yung instruction ng Panginoon. Yun yung mahirap kasi nga nagkakaroon ng curse. Doon sa La Union, ang daming mga bakla. Tapos nagiinuman. Nung andun kami, nung pagdating namin doon, tawag dito, umiinom na sila. Tapos, grabe, hanggang kinaumagahan, umiinom pa rin. Kasi ako nagpuyat din ako eh. Parang alas 6 na ako natulog. Grabe, umiinom pa rin sila. Tapos, may di ba merong na natutulog na. May dumadating naman. May dumadating. Tapos, ang kon pa doon, napaka-kon pa doon, yung merong bata doon. So, parang mga 11 or 12, umiinom na. Grabe. Tapos, parang kakumpare niya lang yung mga kainuman niya. Pag nagsasalita yun, parang tatay din. Hindi siya yung nagpopo. Parang tatay siya. Tapos, yung iba, kasi bata pa, binobola-bola nila. Ganun, mga kaling birthday mo, ganun. Tapos, saan ka? Anong kukunin mo? Ganyan. Sa time mag-swimming. O, ikaw, kambing, kunin mo, kambing. Tapos, red horse, mga ganun. Grabe yung parang yung nakakilabot. Tapos, sa bahay nila, dun sa kwantunutan namin, ang daming mga rebulto. Lahat ng kwarto. Kasi nga, deboto eh. Daming kwarto. Tapos, nakakakuan yung parang hindi kasi ganun yung principle ng Bible. Hindi yun yung instruction ng Panginoon eh. Na walang rebulto, ganyan. Tapos, yung talagang curse talaga na lahat ng mga lalaki doon na influence ng yung mga pagkabakla. Ganun. Ang daming bakla doon na grabe. Yung parang second day ng gabi, ang daming mga pumunta. Tapos, meron pa time na yung mga lalaki din doon, ganito yan, ang gwapo nito, nakakilabot. Tapos, yung kapag titignan mo sila, inisip ko na kawawa sila kasi nga, pupunta na sa impyerno. Tapos yung kapag pinapanood namin yung video nila Lola, kasi meron yung video nila doon na nung last na hininga niya or nag-video kasi yung mga anak niya, nag-video sila, video call. Yung pagpapanoorin mo na malapit na mamatay yung isang tao. Naka-video call yon. Tapos yung lola, kasi last na, hindi na makahinga. Tapos, yung parang panood din na gaganon na siya. Gaganon. Tapos, hindi mo alam kung pupunta ba sa impyerno or sa heaven. Ganun. Yung parang nakakilabot kasi nga, napaka-deboto nila. Tapos yung mga bakla doon kapag may mga events sa church, mga bakla yung mga nila, mga ginagamit nila. Ganyan. Ganun. Kaya, buti na nga lang na merong instruction ng Panginoon na kailangan nating gawin. Kasi inisip ko, ang sarap sanang mag-witness doon eh. Kaso nagiinuman, nagsusugal, ganun. Tapos, ang iikli ng mga shirt nila hanggang dito, ganun. Pati bakla, nakakadiri, ganun. Nakakakuha yung parang nakakainis, ganun, yung may pakiramdam na ganun. Pero sabihan ng Panginoon, merong mga instruction ng Panginoon na wag kasi mapapahamak tayo. Gaya rin sa ating pinag-aaralan na nagiging kaya nga yung parang lahat yung mga nagkandon, mga nagarilyo, mga naglalasing na hanggang umaga. Paano kaya yung buhay nila? Parang lalago ba pa kaya to? 'Di ba? Parang may mapupuntahan ba yung buhay nila?
kung titingnan natin, kung sa mata natin, wala na eh. Bakit? Eh doon kasi, mata-turn siya as poverty. Kasi nga, puro sila inom. Eh anong nagagawa ng inom? Wala. Walang nangyayari. Kaya, napakahirap yung mga ganong sitwasyon na hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Kasi hindi sila wise. Wala silang Panginoon. Walang Bible. Ganun. Kaya, dito, doon natin makikita yung kahit pa paano tayo, sa atin, na merong Bible, na merong tayong pinagbe-base na may nagtuturo. Kaya blessing pa rin na dahil nga merong mga devotion, ganun, may mga preaching si pastor, doon tayo nare-remind. Yan. At yung dito, yung but fools hate to turn away from their evil deeds. Yan. Ngunit ayaw ng mga hangal na tumalikod sa kanilang mga masamang gawa. Yan. May mga tao talaga na parang tawag ito yung ayaw ng pakinggan yung mga salita ng Panginoon, ayaw sundin yung instruction kasi nga mamapaya sila. Ganun. Ayaw ko magdala ng Bible. Ang iba, ayaw nila malaman na sila ay Christian. Ganun. Nung time na yon, nung andun ako, pagdating ko, kasi parang, anong gagawin ko doon? Ang purpose, ganun. Kasi, titingnan lang, ganun. Kasi, hindi kami malapit. Si Papa yung malapit doon. Kumbaga, si Papa kasi yung, talagang, simula bata, doon siya lumaki. Kasi ako naman, may business ako, focus na lang ako dito kasi ang daming mga gagawin. Pero nag-decide ako na, sige, punta ako to witness, mag-share. Kaya yung dalawang lalaki na bakla, sinaran ko. At sa bayan ng Panginoon ay okay naman yung kanila na nakikinig naman sila. At praying na sana nga lumambot yung puso nila tapos ma-realize nila. Ma-realize nila na mali yung kanilang ginagawa. Ganyan. At mapupunta sila sa impyerno. Kaya nung after nun, yung talagang yung wisdom ng Panginoon andun. Sa una, parang ayaw ko kasi nga yung mga katabi ko is mga umiinom. Ganun, ang ingay nila. Pero wala eh, parang yung eagerness man na mag-share ng gospel andun. Kaya sana maging matalino tayo, maging wise tayo sa ating ginagawa. Kasi nga, kapag naging wise tayo, andyan yung guidance ng Panginoon, blessing pa rin magiging blessing sa kanila, magiging blessing rin sa atin. Kasi ang daming mga learnings na nakukuha natin. Merong mga tawag dito, merong isang kwento dito na makita natin dito yung wisdom or yung magiging wise na sa biyaya ng Panginoon, andun pa rin yung salita niya. Nasabi dito, yan, isa sa pinakamatalinong individual na nagkakaroon ako ng pribilehiyong makatagpo ay yung yumaong coach, John Wooden, ang sikat na NCAA basketball coach ng UCLA Bruins ang kanyang katanyagan. Gayunpaman ay hindi nagmula lamang sa pagkilos sa hardwood floor, nanggaling din ito sa karunungan ng kanyang mga salita. Yan. Minsan, meron daw yung isang tao nagkaroon ng pribilehiyo na makasama siya ng ilang oras kung saan nagtanong ako ng maraming tanong. Isa sa mga tanong ko ay Coach Wooden, kapag umalis ka, so coach siya, magaling siyang basketball player. Sabi niya, yung isang reporter siguro, sabihin na natin, kapag umalis ka sa mundong ito at ang ESPN ang nagbo-broadcast ng isang special tungkol sa iyong buhay, ano ang inaasahan mong sasabihin nila? Ano daw yung aasahan na sasabihin nila kapag namatay ka? Diba? Sabi dito, gaya ng lagi niyang ginagawa, nagmumuni-muni daw siya bago sumagot. Pinag-isipan niya muna bago niya sagutin. At pagkatapos ay nagbigay ng kagila-gilas na tugon. Sabi niya, sana wag nilang banggatin ang basketball kasi hindi ba magaling siya mag-basketball. Sabi niya, sana wag niyang banggitin yung basketball dahil magaling siya. Sana mas tumutok sila sa kung paano ko minahal ang Panginoon. Di ba? Andun pa rin yung Panginoon. Andun yung pinupuri niya pa rin. Sasabi niya, ang aking asawa, si Neil, at ang aking pamilya. Kumbaga, hindi niya tinataas yung kanyang sarili na nang namatay siya, hindi lang basketball kung bakit sikat siya ganyan. Kumbaga, andun pa rin
yung pagiging humble niya kasi nga ang Diyos yung nagbigay sa kanya. Na kapag namatay siya, sana banggitin nila na ang Diyos, ang Panginoon, na bakit siya sumikat, bakit siya andyan. Hindi dahil sa kanyang sarili. Kumbaga, andun yung Panginoon sa kanya. Tapos sabi dito, ayan, yun. Kapag sinabi at tapos na ang lahat, iyon ang karunungan ng pinakamataas na pagpapahalaga. Alam ng mga nasa paligid mo na mahal mo sila ng buong puso. Natuto ako sa isang matalinong tao at gusto kong ipasa ang parehong karunungan ng aking mga anak. Yan. Ang ganda nito na kailangan na maging tapat tayong lahat sa dakilang pagtawag ng Diyos sa ang ating buhay. Hindi pa rin yung pagiging makasarili. Kaya nga nung yung pinapanood yung video nung si lola ko, yung meron yung sa last, kasi ang dami niya ang dami niya mga inalagaan, mga apo. Kasi yung mga anak niya nag-ibang bansa. Kaya yung mga naiwan doon, mga apo, mga lalaki. Ganun. Tapos ang dami ding mga kamag-anak na pupunta. Ganun. Kaya sigurado na andun yung legacy niya na siya yung nag-alaga sa mga anak niya. Ganun. At praying na sana nga ligtas din si Lola. Ganun. Awan ko, kasi napaka diboto nila. Kaya ang dami nilang kondon. Pero sabihan ng Panginoon, andun pa rin yung pagiging yung instruction ng Panginoon na para maging wise tayo, maging tama yung decision, ang Diyos pa rin dapat yung sentro ng buhay natin. Kagaya ng kwento na sana hindi isipin ng tao na siya yung gumawa sa kanyang buhay, kundi ang Panginoon. Ang Panginoon sana yung maitaas. Kumbaga, nito, sayang naman ito. Kumbaga, kunyari, bata pa lang, tapos ang sipag, tapos naglilingkod sa Panginoon. Tapos, bakit namatay ito? Sobrang sipag nito sa Panginoon, naglilingkod. Kumbaga, ganun, may legacy. Na sana, ganun din tayo. Na kapag namatay tayo sa mundo, merong masasabi yung mga tao. May mga masasabi yung tao na sayang tong batang to na namatay na. Ganun. May mga positive, hindi yung, ay, mamarta ka ata. Okay lang na mamatay, masamang damo yan. Ang pangit naman, di ba? Kaya sana ngayong araw ay maging wise tayo, maging tama yung decision natin. At praying na sana lahat tayo ay maging matured sa biyaya ng Panginoon, maging matured dito sa Bible. Yan, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa